Yay. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Marshals? Welcome back to the 365. Okay, so today, na-curious lang ako. Kakaiba tong body cam mount natin. Para akong slightly tanga na sumasayo na parang AI, pero mukhang solid naman. Para tayo nasa laro, diba? Sobrang solid po nung pinaggagawa natin. Today's another day, another vlog. Kung makarating kayo sa part ng video na to, alam nyo na I'm sending you guys nothing but blessing in abundance. So, timpla muna tayo ng kape kasi may gagawin tayong edit. Uy, ano yan? Toilets. Grabe oh. Parang laro eh. Wait lang. Not sponsored by the way. Oops. Sa akin yung itlog. Ha? Ayoko sa mga taong nangungutang. Sa totoo lang. Galit ako sa umuutang. Ay, mga... Teka, nagbibideo ako, pinagkukwento mo ako eh. Lalo na yung mga gabing-gabi, tas manghihingi ng 150. Wait lang ah. Guys, go lang, go lang. Di, undan ka. Mainit na ba to? Balik ako ate. Balik ako. So, yun na nga, Martians. Good morning, by the way. Hindi na ako masyado nagsalita sa intro ng... Hindi ko alam kung intro ba yun or
showcasing kasi today, well, yesterday dumating yung body mount natin. Ito, para sa Osmo Action 5. And, I'm honestly, I don't know as well again kung happy ako sa footage. But, sobrang interactive nung datingan nung nangyari na yun. Sobrang para siyang game na it's a new perspective. Excited ako na magkaroon ng gantong klaseng POV when it comes to my shoot. And luckily, tomorrow meron tayong shoot. So, behind the scenes na first person shooting ang makikita ninyo. Tama ba? First person? Oo, first person yung makikita ninyong shooting. Ano nga bang meron dito sa sinishare ko sa inyo na accessory? Ito yung unang accessory na binili ko for the Action 5. Which I think is entirely cheap. Sobrang mura lang po. Nabili ko to sa halagang 124 pesos. Wait lang. 148 pesos. Nakalink yan sa description. Ewan ko kung paano ko tatag ko siguro yung product para doon na kayo diretso bumili. It's very helpful, adjustable, and sobrang practical niya, especially sa mga first-time owners ng mga Action 5, Action cameras. Buti na lang may mount ako para sa Action 5 na kasama sa combo version niya. Ngayon, yun, na-testing ko siya, bago-bago pa, may goma pa. Syempre, gusto mo medyo low-key. I think medyo low-key naman to, pero ideal din to siguro sa mga adventure. Ang gamit ko kanina is yung ultra-wide lens, pero ngayon standard D-Warp na ako. Tapos, 4K 30 pa din, D-Log. Yan, available yung lot i-download. Sa lahat ng mga vlogs na ina-upload ko, simula na nagkaroon tayo ng Action 5, available yung lot. Yeah. Tsaka, na-share ko pa yung minimal routine ko. First meal of the day since yesterday. Simpleng egg sandwich lang. So, one of my great concerns today is actually finding out na meron ng Osmo Action 6 rumors. Ngayon, dapat ka bang bumili ng Action 5 kung may paparating na Action 6? If you're coming from the Action 4 below, definitely it's an upgrade. But if you are a first-time user, Action 5, like me, you can wait out another whole year. You don't really need it that much. You don't need to justify the specs. Mas maganda sa Action 6. Kakabili ko lang ng 5, benta ko agad. No. I think it's going to be at least 1 step ahead lang. Not 3 steps ahead or 2 steps ahead. When you're upgrading gear, the best thing to consider is how many steps you're far ahead. Are you 2, 3, 4, 5, 6 steps ahead? Diba? Ako hindi ako masyado na phase kung meron ng Osmo Action 6. Kakabili ko lang ng 5. I don't think na it's going to be helpful, useful kung bigla ako mag-upgrade, kakabili ko lang ng Action 5. No, sometimes gear discipline is also important. You should know when, like right now. Hindi lang Action 5 yung perfect example, just like this one. Just like this one, yung A7S3 full vlogging setup ko. I can definitely upgrade to any camera I want. Like, pwede ako mag A7C2, pwede ako mag A9 Mark III, pwede ako mag A1 Mark II. But, how many steps is the A7S3 ahead of those cameras? And anong mababago sa workflow ko? Anong mababago sa the way I shoot, the way I produce content? Basically, kung mag-upgrade ako sa mga ibang yun, ang magkakaroon lang ako is photo capability. Nonetheless, I'm more of a video person, kaya hindi ako nag-upgrade. Iniintay ko pa yung susunod na aapak sa A7S3, and then doon ako magpupush mag-upgrade. Kasi ito rin yung nakakatawa sa ibang mga tao. Ito honestly real talk to, potential nyo Ako na nagsasabi ng potential nyo. Akala nyo hindi nyo kayang i-upgrade yung camera nyo. Akala mo hindi mo kayang kumuha ng pinakamagandang camera. Akala mo lang yun, pero kaya mo. Doon ka nagkakamali. Alam mo kung bakit feeling mo hindi mo kaya? Minamaliit mo yung sarili mo. Pero, kung marunong ka lang maniwala, mangyayari yan. Hindi yung nagda-doubt ka agad, hindi kaya kasi ngayon. Hindi mo kaya ngayon. Pero malay mo kaya mo next week. Kaya mo next month. Or kaya mo bukas. Diba? Kung kaya mo bumili ng Action 5, why not? Kung kaya mo mag-upgrade ng camera dahil kailangan mo sa trabaho mo, why not? Bakit ba ako nag-start ng ganitong conversation sa inyo? I just want to give you Martians
yung positive affirmation, positive mindset, kasi nakarating kayo sa part ng video na to. Lahat ng bagay ay hindi imposible. Hindi imposible. Walang imposible sa totoo lang. Sa mga nangyayari ngayon, sa mga ginagawa natin, walang imposible. As long as you put in the effort at maniwala ka sa sarili mo, dahil walang ibang maniniwala sa'yo, kundi ikaw lang. At possibly ako lang, kung nakarating ka nga sa part ng video na to. At kung nanonood ka ng 365, naniniwala ako sa'yo. Isa ka sa mga Martians na naniniwala na someday, magiging 100,000 ang nanonood sa atin. At 100 tayong nagbibigay ng positive affirmation at 100 tayong, alam mo yun, positive lang sa isa't isa. Growth lang. Walang walang balagbagang, walang sakitan. Sa sa blew up yung mga sakitan ng salita. Pero hindi naman ako nang hurt ng other shooters. Mostly ang goal talaga natin is maka-inspire, makapagbigay ng positive thoughts. Talagang, yun kasi talaga dapat ang kailangan ng isang tao para mag-move forward. Hindi tayo pwede yung mga apak, basta-basta. Huwag tayong mga apak. Hindi tayo dapat mga apak, pare. Hindi pwede yung ganyan dito sa channel ko, pare. Tito style no? Nagbabago yung boses. Tapos pumipintig yung daliri. Hindi pwede yung ganyan, pare. Ako kasi, pare, naniniwala ako, pare. Positive lang. Hindi ka pwede maging negative, pare. Alisin mo yung negative dito, pare. Hindi tayo ganun. Pero seryoso ako sa sinasabi ko. Positive, nothing but blessing and abundance. Positive affirmations para sa inyo. Kasi, yun nga, not everyone will believe the dream that you have. Not everyone will believe na kaya mo. Hindi talaga. Nobody believes na kaya mo. But as long as you affirm yourself na you will do it, you will pursue because you are able, you are ready, you are open. You're basically gonna, tatagos ka. Yun ang masasabi ko. Anyways, today is a special upload. Kasi, may shoot tayo. So, abang to in case. Dahil nga nagbago tayo ng upload schedule, kailangan makapag-upload tayo every morning na. Dahil mukhang mas okay ang mga Martians pag gising sa umaga, ang active nyo Napapansin ko lang, no? Pero, right now, shoutout muna tayo sa mga Martians na nag-comment sa video natin. Yun. Wait lang. Shout out, guy. Nestora Bendan JR1. Solid yung B-roll. Thank you very much. Chesers TV Team. Kuya Marco, anong mas maganda po na pang vlog? iPhone or DJI Osmo Pocket? Depende ko anong iPhone But, of course, if meron ka na ng pinaka-latest na iPhone ka na. Though, kung ikukumpara mo kasi talaga when it comes to quality-wise, Osmo Pocket. Pero when it comes to doon nga tayo, sa use case, usability niya, iPhone syempre. Kasi nabubulsa mo lang madadala mo kahit saan Though, si Osmo Pocket, better audio quality, better bit rates, better 4K capability, and purely focused siya for shooting. With iPhone, medyo personal yan, but siguro para sa akin, kung nag-iisip ka, kung kukuha ka ng Osmo Pocket 3, kumuha ka na. iPhone kasi parang magkakaroon ka ng parang madidistract ka yan sa kung ano ba talagang goal mo. Kung hindi ka pa ready na panindigan yung ginagawa mo like content creation or vlogging, iPhone lang muna. Dahan-dahanin mo lang. Pwede ka naman maglagay ng tripod para sa iPhone mo. But if nag-iisip ka ng kumuha ng DJI Osmo Pocket 3 tapos meron ka namang iPhone, kunin mo na. Kung willing ka mag-commit sa content creation, hindi yung pa-fame ka lang sa internet. But, well, hindi ko naman sinasabing pang pa-fame lang. I mean, if you are planning to buy it, why not? It's a good camera. It has its own use. Pwede mo siyang i-import directly sa iPhone, tapos doon ka mag-edit, doon ka mag-upload. Okay din naman. And, yun, kumuha ka kung gusto mo. Kung wala ka naman both, kung nag-iisip ka kung iPhone or Osmo Pocket, feeling ko mag-iPhone ka muna. Kasi, kung may Osmo Pocket ka, kung bibili ka ng Osmo Pocket, dapat meron kang gadget kung saan ka mag-edit, like a PC or a laptop, or yun nga, kung may iPhone ka na, bumili ka na ng Osmo Pocket. Pero kung wala ka pang-edit, mag-iPhone ka. Simple as that. Big shoutout din kay Steve Cardona 88. Pinag-iisipan ko rin kung score ako ng OA5 kaso may rumors na ng OA6. Bibili ba ako or maghihintay? Yun nga, Sir Steve, I think maghintay na lang po kayo. Kasi base dito sa ni-research ko, ang magre-release ata sila ng June fudge. June, July, August, September, October. At least June hanggang October, yun yung release frame window nila. So, I think if first-time owner ka ng Action 5 or if you will be a first-time owner ng Action series ng cameras, doon ka na sa 6. Yun nga lang, wait mo na lang din lumabas muna yung 6 bago ako mag-5 dahil medyo alanganin na. Ako, honestly, hindi ko alam. Alanganin ako na bumili. But, no regrets there kung lumabas man nga yung Osmo Action 6, yun nga.
mahal. Pero napapaisip pa rin ako, baka ibenta ko, tapos score tayo bago. Pero baka lang. Tignan pa rin natin. Kasi contented naman ako dito eh. Tsaka ang dami ko ng pocket camera Insta360, sariling gamit. May sarili siyang specialty, pocket 3. Ewan ko nga kung ibibenta ko pa to dahil sa nakita kong B-roll capability. Nga pala Martians, para updated kayo, ring yung notification bell. Comment down below ano yung mga gusto nyong malaman. Pag-usapan pa natin yan. Uy, shoutout ulit! That boy Migs. Telesim bro, it's good ND filter for your action camera. Okay, sige, hahanap ako niyan. You just put it on top of the lens, no unscrewing needed. Okay. Pero kasi may nakita akong VND, pero for Osmo Action 4. So, hindi ako sure kung yun na lang kukunin ko. Tsaka titignan ko muna kung kasha. Pag kasha, bibili ako nun. Uy, shoutout ulit kay That Boy Mix. It's an honor, bro. Salamat. I started watching you since the Lawa 10mm. So, bro, ito masasabi ko dyan. If you want to actually vlog using the Lawa 10mm, why not? It's a good lens yan. Hindi ka magkakamali. Perfect para sa akin, ha. Sa lahat ng vlogging camera na na-experience ko, especially yung pinaka-common focal length na 16mm, 20mm for vlogging, 10mm will actually change your perspective at mas gaganaan ka mag-vlog kasi mas wide. Mas wide siya kahit nga dito, mas wide siya dito. Shoutout as well kay David Domingo Life Music. How about the battery of Osmo Action 5 Pro? Gaano siya katagal? Honestly, tumagal sa akin ng isang araw. Isang battery, isang araw. Baka bukas pa ako magpalit. Depende kasi kung babad. Ang battery life nasa box na siya actually 4 hours nakalagay. Pero sinong tao naman kasi yung gagamit ng 4 hours? Depende kasi kung anong ginagawa mo nyo. Siguro motovlogger ka or bike vlogger ka. For the sake of editing, huwag ka naman mag-record ng 4 hours. But I think kaya naman ng isang buong hour, no problem naman. I don't think battery life will also be a problem as well given na ang bibilin mo pa lang ay yung pro version or yung combo or adventure combo. Tama ba? Kung yun yung bibilin mo, battery should not be a problem. Okay, so Martians, kamusta kayo? Oras natin ay gabi na. Hindi ko na masabi but we're preparing for our shoot. Our soon-to-be shoot. Soon-to-be shoot. Our shoot. We're preparing. We're preparing for our shoot for tomorrow. So, right now, gusto ko lang kayong... Wait lang Lobat. Ito, mura lang to. Nabili ko to mga 2K something lang. Luxio. P120 ata. Okay, so we're preparing for our shoot right now. And this is the very first time na... Wait nga. Ano bang inaano ko? Ba't ko pinapahirapan sarili ko? Meron nga pala akong vlogging tripod for this. Naka-DJI mic to tayo para medyo malinaw-linaw. Try ulit natin mag-expose na maayos. Okay, for the sake of this video, kailangan ko mag-ilaw. Ayoko lang. Gusto ko mag-expose ng tama and kailangan ko rin mag-ilaw. O yan, para madaming ilaw. Dito na lang din, mag-iilaw pa tayo. Okay, so, yun nga. Itong kwento. This is the very first time na mag-empake ako ng gamit. Empake kasi ako ng gamit dahil nga may shoot tayo. Na babaklasin ko yung camera ko. Yung Sony A7S III. This has been with me throughout everything. Since 2022. Ang dami na namin pinagdaanan. Ang dami na namin na-shoot. Ang dami na rin namin napuntahan. Dinala niya na ako sa kung saan-saan. So, this is the very first time na babaklasin ko siya kasi yun nga, for our vlogging needs tomorrow, ito gagamitin natin. For talking heads, for behind the scenes, syempre dyan pa rin si Osmo. Natatawa lang ako sa mga buyers ni Osmo kasi puro sila swap. Gusto nila i-swap sa sapatos, Apple Watch, lumang camera na bulok ata yun. Ewan ko kung anong camera yun, nakakainis. Sa totoo lang, kung, ewan ko, no-comment na lang siguro ako sa mga swap-swap na yan. But anyways, tomorrow is going to be fun. Kasi mag-shoot tayo. Professionally, of course. We're gonna shoot some B-rolls. Another set of reels na naman to. Basically, food ang kukuha na natin tomorrow. I'm bringing along 3 of my lenses. Una sa lahat ito, Lawa 10mm f2.8. Tsaka ang ating baby na pinag-iisipan rin nating ibenta. 35mm f1.2 dahil gusto ko siyang palitan ng 50mm 1.4, GM 1.2 or 24mm 1.4. Kasi yun yan, na-realize ko I'm a 24mm guy, I'm not a 35mm guy. Siguro for kung mahilig man or makabili man na ako ng second camera ko na pang photo, siguro ma-attach na ako dito sa lens na to. But for now, kung walang bibili, okay lang. Kung may bibili, go.
But, kasi I'm honestly good with, even with this lens, ito na eh. Ito na yung lahat na kailangan ko, 28 to 105 millimeters. Yun nga lang, ang drawback ko sa setup ko right now is yung gimbal. Kailangan talaga mag-Pro, RS4 Pro talaga. Hindi ako pwede mag-RS4 Pro kasi nakaka-stress sa totoo lang. Especially with the balancing. At saka yun nga, ang hirap humanap ng stock ng RS4 Pro dahil hindi ko naman kailangan ng combo version, honestly. Parang hindi tuloy kasya sa bag ko lahat ng gamit ko for now. Nakakatawa lang din. Kasi nga, ito yung first time na mag-i-empake ako ng yung S3 ay nasa loob ng bag. Sana Martians, no? Itong Osmo Action era na to, bukod sa nakapag-imbita tayo ng mga bagong Martians sa channel natin, welcome. Ako nga pala si Marco Mars, professional photographer, videographer. I shoot food, real estate, corporate. Not to brag, but famous vloggers. I work with them as well. I've worked with famous vloggers like Kong TV, syempre una sa lahat, Team Katagumpay, so on and so forth. And ayun, I've worked with famous brands as well, especially sa food, because I have a passion for food videography dahil it started my career, honestly. And I have this strong passion to actually makapag-produce ng sobrang gandang commercial. Well, right now, nandun pa ako sa level ng puro ako social media content, reels, short ads, short commercials. Kaya, yun, wala pa akong major project na talagang, ewan ko kung goal ko pa bang magkaroon ng project na maipapalabas sa TV. But I think goal ko na lang din is makakuha pa ng mas maraming brands for my portfolio. Yun yung goal ko ngayon. Magkaroon pa ng maraming work opportunities with brands. Siyempre, more famous people. Kung mag-a-attract tayo ng ganyan, famous people. Yung mga pangarap kong kliyente, Adam Sandler, Tom Cruise, Kevin Hart. Mga ganun yung pangarap kong kliyente. Ewan ko kung magagawa natin. Malay nyo naman, hindi imposible. Dahil nga, naranasan na natin mag-work sa mga super duper sikat. Ano imposible. Kaya, ito yung sinishare ko sa inyo. This is not something to brag about. But, just like me, well, I'm just like you basically. Nakangarap. At nung nangarap, sinubukan umabot, pumasok ang pera sa utak, yumabang. Hindi, joke lang. Ano lang. I mean, nung naabot, ayun, laban pa rin. Siyempre, ganun talaga ang buhay. Marami nagtatanong kung bakit di ako nag-stick sa kung sino mang sikat. Well, kasi, yun nga, the honest way of living as a videographer, photographer is not sticking with one brand once na ma-reach mo na yung sikat. Dapat aim for the stars. Aim for the galaxy. Alam mo yun? Don't just aim for one star. Alam mo yun? Aim for everything. I mean, mas maganda na makita ng client na diverse ang portfolio mo, na flexible ka mag-work, na marami ka nang naka-work. Kasi, yun, wala lang, bakit ko sinishare ito sa inyo? I'm telling you guys na walang imposible sa kung sino man yung nasa isip nyo na gusto nyo maging client. Possible yan. You just have to put in the work, you just have to believe. And kung nakarating kayo sa part ng video na to, I'm sending you nothing but blessing and abundance. And of course, I'm sending you all the opportunities. Kasi ready ka na dahil nakaabot ka sa part ng video na to at nalobat to na lahat ng ilaw ko at ang dami kong i-charge bago pumunta sa shoot. So, sobrang ikling trip lang nitong vlog na to today. Super duper quick mounts. Iniisip ko pa rin kung itutuloy ko yung upload schedule ng 9. Comment down below. Mas gusto ko siguro marinig sa inyo, Martians. Kung ilan man kayong Martians ang makakanood ng vlog natin, please, I'm begging you, comment down below. Ano yung gusto nyong upload time para sa vlog natin? Kasi, hindi ko sure kung kaya ko mag-commit sa upload schedule na 9 or 8 a.m. Kaya ayun, iniisip ko lang talaga. But, yeah, ayoko rin naman din kasing maghagil sa editing. But ito nga, parang kakaiba yung naging schedule ko. Kinakapa ko yung workflow. But, yun. Tignan natin. Let's see. I'll see you guys. By the way, Martians, no? So, mga naka-full frame dyan, huwag kayo bibili nitong cage na to. Kasi naglo-low thread siya. Yung isang version ng small rig ang bilhin nyo yung tigti 3K. Ito, tinesting out ko lang. Ito yata yung 19 pesos version ng small rig. Parang hindi masyadong maganda dahil nag-loose. Yung 1/4 screw dito, parang nag-loose, oh. Kaya, dun tayo muna sa tigti 3K na cage yung bibili natin. And by the way, one more thing, no? Gusto ko maglabas ng stickers. Nakalagay Fuji Canoni at saka 365. Yung hoodie, iniisip ko pa, hindi ko alam kung paano magsusupply nun. Pero nakakatuwa lang na may nag-respond na mas okay ang hoodie kung maglalabas tayo ng hoodie. Pero hindi ko kasi alam kung how those things work. Kaya I'm still trying to think about how we're gonna do things. But kung meron man kayong idea, pwede nyo ko i-reach out sa page ko, Marco Mars. Open yan palagi.
napapansin ko sa Facebook, ino-overthrow ng AI yung mga memes natin. So, gagawa tayo ng pangmalakasang memes bukas. Dami kong dinaldal, sorry But, sa pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And, kita-kits tayo bukas. Peace out!